Maayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi mga kauban ng mga pastors. Welcome again sa another midweek prayer service online. Diin kita magapalalom sa tuang pagtuo diha sa tong Ginoo. Last Wednesday kita nagahisgot sa atong general definition of the kingdom of God gamit sa fifth article sa atong statement of faith. Today, this evening, atong paghahisgutan ang pagpalalom diha sa atong pagsabot sa God is at work dinhi sa atong kalibutan. Before we start our reflection and meditation, ato sang i-greet ang ato ang pastor dinhi sa UCCP CDO, ang ato ang outreach pastor nga magasaulog sa adlaw na tawhan karon, si Pastor Reverend Nelson Villarin. Happy birthday, Pastor Nelson. Ato nang andamon ang atong mga kasing-kasing ug gunahuna alang sa atong pagsimba karon ug atong awiton ang atong opening hymn. Magampo ta, labing gamhanan og mahigugmaon namo nga Dios, dako kay among pagpasalamat nining kagabihion nga magihatag in the middle of this week alang sa mo ang regular midweek prayer meeting online. Salamat o Dios nga ikaw gayud nagkikauban kanamo sa tanan namong lakang sa kinabuhi. Ikaw gayud ang source sa among kusog. Ikaw ang source sa mong kalig-on o kadasig sa mong espiritu o ikaw ang source sa tanang mga panalangin nga nagahatag kanamo kanunay sa paglaom, sa pagpadayon, sa pagkinabuhi Kristohanon dinhi sa kalibutan. Busa, adian na kami, andam na sa pagpaminaw o pagpamalandong sa imuhang gugma, sa imong balang presensya nga kanunay nagauban kanamo dinhi sa yuta. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mayong gabi sa tanan, atong gipadayon sa paghisgot ang atong statement of faith ug akong pagabasahon dire that we believe that God is at work to make each person a new being in Christ and the whole world God's kingdom in which love, justice, and peace prevail. The kingdom of God is present where faith in Jesus Christ is shared, where healing is given to the sick,
where food is given to the hungry, where light is given to the blind, and where liberty is given to the captive and oppressed. Alang sa ato ang refleksyon karon nga kagabhion atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Gospel of Luke chapter 1 verses 46 to 55. Akong balikon, i-open nato ang atong mga Bibles diha sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 ngadto sa 55. Akong basahon ang atong scripture diha sa English nga lingwahe sa version sa atong Bible nga New Revised Standard Version. Ang mga pulong nagaingon, "And Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for He has looked with favor on the lowliness of His servant. Surely, from now on all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me, and holy is His name. His mercy is for those who fear Him from generation to generation. He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the powerful from their thrones and lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away empty. He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy, according to the promise He made to our ancestors, to Abraham and to his descendants forever." Ang Ginoo magapanalangin diha sa mga pulong nga atong gibasa niini nga kagabhion o padayon nato nga pagahisgutan diha sa atong pagpamalandong. Maayong gabi, pag-usab kanato mga igsuon. Padayon kita nga nagahisgot diha sa ato ang pagsaysay sa pagtuo ingon nga mga sakop sa iglesia o magtutuo diha sa United Church of Christ in the Philippines. Last week nasugdan nato paghisgot generally ang ato ang topic, no, that the kingdom of God, no. Ato kining palaluman sa mga mapadayunon nga mga sessions sa atong mga midweek prayer meetings. Karong gabi atong i-recognize nga sugod karon atong gigamit nga mga material sa atong pagpamalandong, material kini nga giandam sa atong National Church sa UCCP. Dugay na kini nga mga material apan ato kining balikon sa pagbuhi diha sa ato ang mga pagpamalandong. Mubasa kita di mamalandong kita unang-una diha sa atong statement of faith nagaingon that God is at work, nga ang Ginoo nagapamuhat gayud diha sa kalibutan o sa kinabuhi sa iyahang mga katawhan. Ang atong text nga gibasa karon diha sa Luke chapter 1 verse 46 to 55, ilado kini sa nga giila nga awit ni Mary, no? Usa kini ka awit ni Mary diha sa iyahang pagkamapasalamaton sa Dios, nga diha sa iyahang pagkaordinaryo nga tawo, gihimo siya o gipili siya sa Ginoo nga mahimong significant diha sa kasaysayan sa kinabuhi sa kasaysayan sa kalibutan. Tungod si Mary, as ordinary as she was, no, nahimo siya nga mensahero diha sa pagpadayag o paghimugso sa ato ang Ginoo nga manluluwas diha sa in person of Jesus Christ. God is at work, no? Daghan kaayong atong mga pagpamalandong kung giunsa nato pag-ila ang mga buhat sa Ginoo nganha sa atong mga kinabuhi. Diri sa awit ni Mary nakita nato nga ang Ginoo nagalihok ug nagapamuhat gayon. Nga ang Ginoo nakita nato kung asa siya nagalihok, kung asa siya nagapamuhat diha sa kinabuhi. Ug ingon usab niining iyahang awit
nagpadayag usab kini para kanato. Kung kita nga mga magtutuo sa Dios, asa pod nato unsa pod ang atong mga kinahanglan nga buhaton nga mapadayag nato sa tibuok kalibutan nga mahimo kitang participants diha sa pagmanifest nga ang Ginoo nagalihok gayud diha sa atong mga kinabuhi, no? Naay mga katawhan nga moingon nga masinati nato o makita nato nga nagalihok ang Ginoo, nagatrabaho ang Ginoo pinaagi diha sa mga kabuhatan nga iyahang gipakig-ambit kanato diha sa mga wondrous creations nga gibuhat sa Dios atong masaksihan nga anaa gayud ang Ginoo nga nagalihok diha sa iyahang kabuhatan. Ang uban usab nga mga katawhan moingon pud sila masinati nato nga naglihok na narbaho ang Ginoo diha panahon sa atong pagbuhat sa hiniusang pagsimba, no? Kanang mo join ta in fellowshipping, in worshiping, makaingon ta na experience nako ang pagpamuhat sa Ginoo. Bisan pa diha sa participate nato sa celebration sa sacraments, no? Ang uban niingon sila na experience nako ug nagsaksihan nako ang pagpamuhat sa Dios nganha sa kinabuhi sa katawhan. Ang uban usab nga mga katawhan nagatuo nga nagalihok, nagapamuhat ang Ginoo diha sa mga wali, sa mga sermons, diha sa pulong nga ato ang gihatagan og panahon sa pagpamalandong, no? So daghan kaayong mga basihanan sa ato ang paglantaw kung asa nagapamuhat ang Ginoo diha sa kinabuhi sa iyahang mga katawhan. So karon pakigambitan sa atong mga kauban mga pastors kung unsay mga gipadayag ni Mary diha sa iyang awit nga magatudlo og magagiya kanato sa paglantaw kung asa nagalihok ang atong Ginoong Hesukristo. So we will see now where God is working in our times and in our lives. Mayong gabi kanatong tanan, labi na sa nagpaminaw, lantaw karon sa atong midweek prayer service, ug labi na sa atong makaigsuonan nga naa diha sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Sa magisgot og kita kung sa unsang paagi nga atong Ginoo nagalihok, tingali baliklantaw nato sa dihang nagasaulog kita sa Pasko. Now, kung tanaw nato unsay makapangutana ta sa atong kagalingon nga kinsa or naa ba kay nahinumduman nga mga tao nga dili gini mo kalimtan kung magisgot kita o mga tao nga mapainubsanon. Tingali daghang kaayo ta nga manganlan sa mga tao nga nagiingon nato milihok ang Ginoo kanila tungod kay sa ilang pagkamainubsanon wala nila gipasigarbo unsay ilang nabuhat sa katawhan. So, if you try also to recall mga tao, makita nato nga taliwala sa achievement nga ilang nabuhat, wala gyapon na nila gipasigarbo. Dagan kina sa atong katilingban, gani sa atong simbahan, nagyapon na mga tao nga inana, di sila gusto nga mahibawan ang ilang gipangbuhat sa simbahan kay inana nga klase nga pamaagi gilihok ang Ginoo alang kanila. Now, if you try to recall atong sa mga bag-o lang tanag sa ulog sa Pasko, sa asa man nahimugso si Hesukristo sa pasungan. Now, kinsa may po yung inahan? Si Mary. So, diha nga maagi makita nato nga ang Ginoo usually maglihok sa mga tao nga mapainabsanon. Ordinaryo nga tao gamiton sa Ginoo, labi na katong na adunay kasing-kasing nga pamainubsanon. Umbot nato na naon, pwede rin kinunta si Jesus nga matao dito sa palasyo, pero wala na niya gigamit
tungod kay sama siya sa iyang amahan nga may pinubsanon taliwala nga gamhanan. So makita nato nga sa kinabuhi ni Mary gilihok ang balang espiritu ngadto kaniya so that ang mga tao matagaan pod og mga tanaw nato dili tanaw matagaan og kaluwasan ang mga tao nga gigugma sa Ginoo. So tan-aw nato si Mary nga usa lamang ka ordinaryo nga tao nga taga Nazaret, and at the same time kani nga lugar wala gid kayo ni siya gitan-aw nila nga way nada ni nga lugar apan diha himugso diha gigamit ang Ginoo diya siya nagkuha og tawo magamit niya nga usa ka minubsanon aron mapahibalo sa katawhan unsa sad siya ka minubsanon taliwala sa iyang pagkagamhanan. Busa kasagara may tabo ang netabo nini mao nga ang kaluwasan na angkon sa mga tao diha sa mga maipainubsanon. Munang ang challenge nato is that how are we going to be useful karon nga panahon taliwala sa atong kahimtang uban sa kasing-kasing usab nga mapainubsanon. So makit-an din nimo nga ang balang espiritu milihok hangtod karon diha sa imong kinabuhi labi na kung ikaw nagpakita nga may nubsanon kang nagilagad sa atong Ginoo. Usa sa mga striking kaayo nga gi-mention ni Mary sa iyang song or Magnificat mao kining pag-ingon niya nga He has put down the mighty from their thrones. Sa diha pa lang nga statement ato na makita ang setting sa unsay itsura sa kalibutan kaniadto. Sa time ni Mary and Jesus, it was a time where the Roman government was very powerful. And aside from the Roman government, naapagyud na mga from the authorities nga under yapon sa Roman government nga mga Israelinhon, pero sila ang mga pamuno. So, makita nato ang hierarchy sa politics kaniadto sa time ni Mary. Now, mentioning this, o gato pa yung gi-mention ni Pastor Sunny nga kanang it's the lowly, not the proud or katong who has power. Diha nato makita ang kaluwasan, no? Very parallel kaning statement tungod kay when we say you are in power kaniadto sa iyang time, ang powerful kayo mao ang mga emperors, ang kings. Mando lang nila nga putlon ang ulo sa tao, mabuhat na nila. Ginana kagamhanan ang mga hari o mga emperors kaniadto, no? So, they are free to exercise even if their power are oppressive, makakorrupt, unjust, and kanang makakos sa suffering alang sa nakadaghanan, especially ang mga lowly, no? But then makita nato diha mga kaigsunan nga human power, any forms of human power that we know, temporary ra gid siya. It has an end. Kita makarelate since we have been under so many powers, foreign powers, like mga Kastila kaniadto. Here comes the Americans and then the Japanese. So looking back sa tong history, nakita na to nga even if they were very powerful during that time, makita na to nga na brought down gyud Japon. Every tyrant sa kalibutan were brought down. And whoever tyrants that we see karon sa atong kalibutan will still be brought down. So diha na to ma-affirm nga God is indeed at work. God is present. Kay only God is powerful.
only God has power gyud sa kalibutan. So, kita nga mga Kristohanon, ang atong pagkinabuhi sa kalibutan, of course, we strive hard, we earn money, we earn reputation, we earn position, we earn achievements, at educational attainments in life. Pero bisan pa og unsa pa tong na-earn sa atong kinabuhi, let us not forget that only God is powerful. Gani, ako personally as a pastor, although dili man gyud kani siya, it's not a big issue. Pero para sa ako, personally, nagid ko'y mudbagting gid ang dalunggan when I hear nga, powerful kay mong prayer pastor, or powerful kay mong prayer membro. Kita instruments na magita, no? Our prayers are not powerful. It's only God. God is powerful. That's why we pray, to recognize that we have a powerful God. Humble recognition that God is powerful. Now, sa atong situation karon, we are in this pandemic situation, and we are listening to the social media, anything that comes out sa media about politics and everything else, no? We might not have all the answers, the right answers, if sugar-coated or tinuod yun ang mugawas sa social media ng mga information. But let us not fear. Let us not fear nga kumuyunta nga ang katong mga korap, mga gamhanan, mupadayon sila sa pagkakorap ug pagkagamhanan. Okay, we always have to remember nga even emperors, kings, whoever were brought down. Every tyrant in history was brought down because God is always at work in this world. Mayong gabi sa tanan, atong ang isa sa mga mensahe sa awit ni Maria is about feeding the hungry. Mauna siya nga dinhi sa atong statement of faith, nag-ingon nga that God is at work. Atong masaksihan nga ang Dios nagpadayon sa iyang pagpamuhat, pinaagi sa mga katawhan, mga sapian nga gigamit sa Dios nga instrumento aron nga ma-share nila ang ilang wealth ngadto sa mga gigutom, aron nga wala na'y gutomon, pinaagi sa pagpamuhat sa Dios. Gihimo niya nga instrumento, dili busa mo ingunta nga ang mga sapian gihimo nga instrumento sa Dios, kay bisan magani ng among gipanghatag karon, wala kami nasayod, wala ta nakaila kung kinsa siya, nga iya lang yung entrust sa ato ang mga para makakaon ang mga kabos, pinaagi usab sa iya, pinaagi sa simbahan nga maoy mo distribute ni ana ngadto sa nanginahanglan. So makita gyud nimo nga nagapamuhat ang Dios karon nga sa atong kapanahunan, ato yung masaksihan giunsa sa Dios pagpamuhat tungod kay naay kay kung ang mga sapian maghuna-huna sila nga ang ila pon nga blessing gikan man gyud sa Dios, dili man ilang kaugalingon. So dapat usab nila i-share ngadto sa nanginahanglan ay aron matuman usab ang gusto sa Dios nga sa diha sa iyang gingharian na wala nay gigutom tungod kay gi-share sa mga sapian ang ilang mga blessing nga nadawat gikan sa Ginoo. So mauna siya nga atong masaksihan karon, buhi siya dinhi sa ato nga church, especially kay mao man ginaamong ginabuhat nga mag-distribute mi sa
bisag tag 5 kilos lang nga rice, pero nakita namo ang dako kay nga pahiyom sa mga kabos nga makadawat niini. Unya hilabi na nga dunay Biblia pod nga ilang madawat pod, moingon dayon sila usahay ang moingon pagid sila di pa nila maabrihan ang rice nga among gihatag nga naabay Biblia, pastor, naman sa sulod ana. So nakita nato nga dili sila giuhaw lamang sa physical, kundi giuhaw gyud usab sila sa pulong sa Dios. Nga gusto sila mubasa sa panahon karon sa mga kalisdanan, naa na sila interest nga mo basa sa pulong sa Dios. Busa nakita nato nga ang Dios hangtod karon nagapamuhat alang sa iyang mga katawhan, pinaagi sa pag-share sa mga blessings ngadto sa nanginahanglan aron wala nay gutomon. Mao na siya. Daghan kaayong salamat sa atong mga kauban nga pastors nga nagpalalom diha sa ato ang pamalandong sa pagsabot o sa pagsaysay sa atong pagtuo nga ang atong Ginoo gayud nagalihok diha sa atong mga kinabuhi. So uban sa ato ang scripture reference ni ini nga kagabion diha sa kasinatian ni Mary diha sa pagpamuhat sa Ginoo. Siya nagapadayag diha sa iyahang mga awit nga adunay tulo ka mensahe nga gipaabot alang kanato nga diin ang atong Ginoo is working in us and with us. Unang-una atong mahinumduman nga sa gisaysay ni Pastor Sunny, God is at work in remembering the humble and the lowly, di ba? Tungod kay ang salvation comes from those who are humble and not from the proud, no? So malipayon gayon ang Ginoo ni adtong mga katawhan nga niilagyod sa iyahang mga buhat o sa iyahang gahom nga sa kinabuhi sa mga katawhan. Ingon man, mao gihapon ang gisaysay nga mensahe ni Pastor Jimmy nga God is at work, no? In recognizing that only God is powerful, no? Sa niining atong kalibutan, ang Ginoo ra gyud ang pinaka labing gamhanan sa tanan. Walay bisan kinsa kanato nga makalupig diha sa gahom sa Dios. Ug tinuod na ay mga katawhan sa atong katilingban nga natagaan og authority, natagaan og power. Ug atong hinumduman kini mga kaigsuonan nga kanang power or authority nga anaa kanato, that is meant for service and that is not to be used for self gratification, no? So dalaygon ang Ginoo nga gamhanan nga nagpakigambit usab kanato niining mga gagmay nga katungdanan diin kita makapangulo, diin kita makapangalagad. Ug atong hinumduman nga kini nga authority nga gisangon kanato, gi-entrust kanato sa Dios, ato kining gamiton alang sa pagpangalagad sa iyahang katawhan ug dili para sa ato ang mga selfish intentions. Ug ikatulo, makita nato nga ang Ginoo nagapamuhat diha ni adtong mga katawhan nga gipanalanginan sa kabuhong sa iyahang resources sa kinabuhi. Matod pa ni Pastor Ading, ang wealth is meant to be shared. Kay aron katong atong mga igsuon nga gigutom ug nanginahanglan, sila usab makasinati sa kabuhong sa gugma sa Dios ngadto kanila. So malipay kita kung kita ang mga katawhan nga naay mga bahandi nga gipagigasa sa Ginoo. Kay kita ang mahimong instrumento ngadto sa mga katawhan sa Dios nga magpadala sa iyahang mensahe nga ang Ginoo nagalihok ni adtong mga kabos nga gigutom og nanginahanglan. So dalaygon ang Ginoo mga igsuon nga ania kita, gitawag kita niya nga mahimo kitang kabahin sa pagpadayag sa iyahang gugma niini nga kalibutan. So ang ato ang pagtuo, again, nagasaysay, we believe that God is at work.
Maayong gabi kanatong tanan. No? Ato pon nga ibilin nga mga pangutana alang sa atong mga kaigsuunan nga nakigduyog kanato karon mga pastor sa ato ang pagsimba. Ato usab pangutanon ang atong mga kaugalingon nga mamalandong kita diha sa mga pangutana nga atong ipakigambit kaniyo. What does it mean to believe that God is at work in our time? No? Asa kaha nagalihok ang Ginoo niining atong kapanahunan. Dayon ang ato usab nga pamalandungan giunsa sa ato ang mga kasimbahanan sa pagpakita, pagpadayag diha sa genuine nga concern ngadto sa mga mapaubsanon. So bisag kana lang duha ka pangutana atong himuong questions, guide questions sa ato ang pagpamalandong sa ato ang scripture text or scripture reference sa atong pagpamalandong karon kagabhion. No? So next Wednesday, basahon nato daan ang atong mga reading assignments, no? Magbilin ta og reading assignments para sa atong mga worshipers. Next week, magahisgot kita diha sa pagpadayon sa atong pagsabot sa reign of God or the kingdom of God. Diha kita maghisgot sa we believe that God making a new person, no? So, atong basahon para sa next week ang Acts chapter 9 verses 1 to 31. Balikon ako, Acts chapter 9 verses 1 to 31 para sa atong pamalandong sa sunod nga semana. So, mga igsuon, panahon na nga atong awiton ang ato ang closing hymn nga makita nato diha sa atong hymno, Hymn of Faith Journey number 234. It is God's Wondrous World. Magampo kita.
Salamat Ginoo sa kagayonan imong gihatag kanamo alang sa pagsimba. Salamat sa kagayonan nakadangog kami sa mga pulong ning kagabion alang sa pagpamalandong. Salamat Ginoo nga imo gid kaming gipahimangnuan. Nga hangtod karon ug sa umaabot pa ikaw nga pamuhat galihok sa matag usa kinabuhi labi na kanamo nga nibsanon nga nag-alagad ya kanimo. Salamat kami tungod kay gigamit nimo ang mga tawo nga mapainubsanon aron kami matagaan og kaluwasan. Nagpasalamat kami Ginoo tungod kay ikaw gayod ang pinakagamhanan nga hangtod karon nagpabilin ug bisan na sa maabot. Salamat Ginoo tungod kay gigamit usab nimo ang mga tao labi na sa mga among mga kaigsuonan, imong mga anak nga nanghinapin ang mga panalangin diin ila kining gipakig-ambit ngadto sa uban. Aron sila usab makatagamtam masinati ang gugma nga imong gihatag dinhi sa kalibutan. Salamat Ginoo tungod kay ang imong anak nga si Jesucristo nagkanunay naglihok sa matag usa sa makanunayon nilang pag-alagad diha kanimo. Panalingin ni sila Ginoo kahimuti sila bisan na upadayon unta ang ilang mga tinguha sa pagpangalagad diha kanimo uban sa kasing-kasing nga may painubsanon. Kini among giampo tungod sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Dalaygo ng Dios sa atong pagsimba karon ug salamat kayo sa inyong pagtambong sa tuang online midweek prayer service. If you have your reflections o mga clarification or questions, feel free to comment at our comment section below. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan.